Kung pag-uusapan po natin ay dating, relationship at marriage, ano po ang matrix na ginagalawan natin? Ang pinag-uusapan po natin ay ang red pill patungkol sa dating, relationship at marriage. Right? So ano ang matrix na ginagalawan natin? Kung sa movie na The Matrix, right? Merong matrix, right? Ngayon, pagdating naman sa reality ng buhay, ano ang katumbas ng matrix? Kung pag-uusapan ay dating, relationship, at marriage. So magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. If you like this kind of content, don't hesitate to hit that follow button. You also visit us on our YouTube channel, the Red Pill PH. We also have our Facebook page. Please follow us and like our content. Without any further ado, come on, let's begin. Ano ang matrix? Alright? Sa reality, ano ang matrix na tinutukoy natin? Kung pag-uusapan natin dito ay yung red pill patungkol sa dating, relationship at marriage. Ang matrix po na ginagalawan natin ay ang ating human biology and psychology and sociology. Right? So mag-uumpisa tayo sa human biology. Then pangalawa, sa psychology ng human being. Ang biology po, lalo nating sangkatauhan, is that trabaho ng biolohiya na salain lang yung mga genetics. That means, ang agenda ng biology, right, pagtagpuin yung mga babae, yung egg cell, at salain yung pinakamagandang genetics lang ng similya ng mga lalaki. Alright? Ngayon, merong nature ang babae na kung saan kailangan niya rin po ng seguridad. Alright? Kasi po, nag-evolve ang babae ng mga gatherer, hindi naman mga hunter. So, kailangan niya ng provider. So, ito ang purpose ng ibang mga lalaki na hindi nakapasa sa most ideal genetic. Nagigets? So once again, ang trabaho ng biology ay mag-produce lamang ng mga magagandang genetic at puksain lahat ng mga pangit na genetics ng mga lalaki. So pinagtatagpo at inuutusan ng human biology ang mga babae. Sila o yung biology ang kumukontrol sa mga babae, sa isip, sa mood, sa decisions ng babae para piliin yung most ideal na mga lalaki. First is good looking, genetically gifted, kasama dyan yung height, handsomeness, complexion, well-built physique, right? Virility na tinatawag. Then pangalawa niyan is yung testosterone, which is signs of being aggressive, leadership, right? Risk-taking. So yun yung mga preferable na mga genetics na gusto ng biolohiya ng tao. Yung biology natin. Ang trabaho ng biology ay puksain lahat ng mga pangit na genetics. Kaya pinagtatagpo ng biology yung mga egg cell ng babae versus dun sa kukunting lalaki na may ganoong ideal genetics at characteristic. That's why ang mga babae ay nagkikita-kita dun sa mga pare-parehong lalaki na mga desirable sa babae. Kaya naririnig mo madalas ang reklamo ng mga babae, maraming mga babaerong lalaki, putang ina nila, mga manluloko, mga ayop kayo. Yun. Gets? So, yung mga hindi nakapasa, yung mga hindi ideal na genetic, yung mga pangit na lalaki, hindi matangkad, hindi gwapo, yung mga walang magandang trabaho, yung mga mababa sa paningin ng babae. Ito po madalas yung mga first is provider. Taga-provide na lang kapag hindi sumama yung lalaki na handsome at high status dun sa babae. So, gagamitin yung provider yung mga lalaking hindi ideal na genetic, yung mga pangit, taga-tostos, right?
So, hindi rin niya masyadong bibigyan ng sex life yung mga ganong klaseng lalaki kasi nga, hindi yun yung gusto ng biology natin na nagdidikta sa atin, sa mood, sa decisions natin. Ang trabaho ng biology ay pagtagpuin lang yung lahat ng egg cell ng babae at kunin yung genetic ng maliit na porsyento ng mga lalaking yun na gwapo at leader type, high status, desirable. Right? So lahat ng mga pangit na lalaki yan, possible provider o kung hindi, for extinction yan. Hindi yan makakapag-procreate. Pasensya na po, masakit po marinig ito para sa lahat ng lalaki. I'm so very sorry. Pero pasensya na po talaga, this is a red pill. Alright? Pasensya na po. Pangalawa, punta tayo sa psychology, lalo sa babae. Ang psychology po ng babae ay pangalawang matrix na kung saan po ang isip ng babae ay laging naghahanap ng something new, something mysterious, at something interesting. Para successful kang makaland ng conversation, interaction sa babae, kailangan mo munang maipasa yung una, which is yung biology. Right? Kaya madalas ang pumapasa sa mga babae, sa mga chat, o kahit sa personal approach, yung mga gwapo lang, yung mga matatangkad, good genetics. Pagkatapos niyan, ipapasa mo yung susunod. Kailangan mong ma-steer ang emotion ng babae. Pag hindi mo to naipasa, kahit chad ka pa, mabuboring yan sa'yo, mawawala yung pundar mo. Right? Babalik yung utak niya sa cold mode, mawawalan siya ng interest sa'yo. Ang utak ng babae, pag na-reach mo na yung peak ng kanyang interest, minsan mawawalan ng gana yan. Kasi na-reach mo na yung peak eh. Kunyari, nagkaroon ka ng mutual connection, matagal kayo nag-usap, isang linggo. Tapos, na-reach mo na yung peak. Ikaw, hindi ka dumidistansya. Chat ka lang ng chat, bato ka lang ng bato. Right? Remember, yung theory natin sa psychology ng babae, ang utak ng babae ay laging chasing yung mga bagay na umiiwas sa kanya, yung mga bagay na challenging at hindi niya makuha. Ngayon, kung nakuha ka na ng babae at na-detect ng kanyang intuition na desperado ka, easy to get ka lang kasi chat ka ng chat, hindi ka dumidistansya, mawawalan ng gana ang babae sa'yo. So, kahit anong perform mo ng conversation technique kapag na-reach niya na, kapag lagi ka na niyang kausap, meaning nakuha ka na niya. Hindi ka na hard to get. So, mawawalan siya ng gana sa'yo. Kaya hindi na nagre-reply yung babae. Right? Ito po ang psychology ng babae. Next is sociology. Right? Yung status mo sa lipunan. Kasama na din yung ikaw ba good provider? May stable ka ba? Nakatayuan? Nakabuhayan? Right? Hindi ka ba miserable sa lipunan? Ikaw ba may sinasabi, may napatunayan, edukasyon, magandang trabaho, right? Kaya mapapansin mo, sociology dyan, napapasok yung mga netizen na mga babae, na mga mayayabang, nanlalait ng mga pulubi daw ng mga lalaki, mga walang pera, yan. So dyan papasok sa sociology. So biology, psychology, sociology. Komplikado ang kasariang babae. Pag ikaw ang nag-adjust sa kasarian na yan, putang ina, disaster. Kahit tamang tao, tamang couple, hindi yan magsasucess. Kasi nga, ang gatekeeper ay yung siraulo na gender na babae. Hindi yung logical na isip na lalaki. Pag sinunod ng babae ang kanyang biology, psychology, wala talaga. Kahit ikaw pa ang Mr. Right, hindi ka ma-appreciate ng babae. Bakit? Walang pakialam ang biology at psychology ng babae sa doon mismo sa babae. Ang trabaho ng biology at psychology ng babae ay pagtagpuin yung lahat ng egg cell at saka yung maliit na porsyento ng mga good genetics na lalaki. At sa psychology naman ng babae is that kailangan laging may something new, something fresh and mysterious para hindi mawalan ng gana yung utak ng babae, yung interest ng babae dun sa lalaki. Pag easy to get ka na, mawawalan niya ng gana kahit pa ikaw ang Mr. Right. Kita nyo kung gaano ka-brutal? Tuloy natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat po. Abangan ang susunod na episode. Bye guys.